Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama.' Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta, at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at sa timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening, Madlang Faithful. Kamusta na po kayo? Namiss ko po kayo. Namiss niyo rin po ba ako? Promise? Pakitaas nga yung kanang kamay at pakiwagayway at pakitapik yung nasa kanan at pakisabi sa kanya, "Mas maganda ka pa sa gabing ito." Ayan. O pakitaas naman po yung kaliwa na kamay, pakiwagayway rin po. At pakitapik yung nasa kaliwa at pakisabi sa kanya, "Salamat sa Diyos, bakit buhay ka pa?" Amen. Papuri pa salamat sa Diyos sa biyayang tayo po'y buhay pa. Palapakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ang nabasa po kanina sa unang pagbasa ay Panghuwebes. Pero uulitin ko lang po yung mga aral mula sa mga pagbasa sa gabi na ito. Sa Ebanghelyo po, malinaw na sinabi ni Jesus, hindi lahat makakapasok sa pintuan ng langit. Hindi daw po lahat. Pakitignan nga po ang inyong katabi. Mukha bang makakapasok sa langit? Ba't po kayo tumatawa? Bakit daw po? Kasi ang sabi ni Jesus, makipot daw yung pintuan saan? Sa langit. Hindi daw basta-basta. Hindi porke ikay kasama palagi, makakapasok ka. Kasi sabi ni Jesus, meron daw mga kakatok sa labas at sasabihin, "Panginoon, papasukin niyo kami." Ano daw ang sabi ng Panginoon? "Hindi ko alam kung taga saan kayo, pero palagi niyo kaming kasama." Hindi pala porke palaging nasa simbahan, makakarating saan? Sa langit. Hindi pala porke narito palagi, makakarating sa langit. Ano bang requirements? Ano bang hinihingi sa atin ng Diyos? Ano ba talaga yung dapat natin gawin para makapasok sa langit? Ito po yung sinasabi sa unang pagbasa, magpakabuti. Na habang tayo'y nasa lupa, igalang ang magulang. Na habang tayo'y nasa lupa, gawin natin ang ikabubuti ng ating kapwa. Na habang tayo nasa lupa, susundin natin ang sinasabi
ng ating Panginoon. Ito yung pinapaalala sa unang pagbasa. At ito yung sinasabi ni Jesus, hindi lahat sa atin makakapasok sa pintuan ng langit kung hindi natin gagawin ang mga bagay na ito. Kaya mga kapatid, sa gabi na ito, sa ikalawang gabi ng pagnanobena, gumising tayo sa katotohanang hindi sapat ang pagsisimba. Hindi sapat ang pagnonobena. Hindi sapat na araw-araw nasa simbahan ka kung wala ka namang ginagawang mabuti. Ito ang mahigpit na tagubilin sa atin. Hindi porke nagsisimba, mabuti. Amen? Makakarinig ka nga simba ng simba, chismosa naman. Simba ng simba, sinungaling naman. Pero mas magandang marinig na yang tao na yan nagdala sa akin sa kabutihan. Kaya sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, nawa ang mga pagbasa magbigay liwanag sa atin. Ano ba talaga ang hinihingi sa atin ng Diyos? Magpakabuti. Nang lahat ng biyayang ibinibigay niya, ginagamit natin para saan? Sa pagpapakabuti. Kaya pakitapik nga ang iyong katabi at pakisabi sa kanya, kapatid, please lang, magbago ka na. Amen? Mukha po bang magbabago? On a personal note, magkukwento lang po ako sa inyo kasi matagal ko po kayong talagang hindi nakita. 2018 po ako na-assign dito, June 2018. At kung tatanungin po ako, yung parokya na pinakamasaya ako, dito po. Bagamat ako po'y kura paroko na isang bagong parokya, June 24 lang po naging parish yung aking parokya. Pero kung meron po akong model na simbahan, model na parokya, na ginagawa ko po ngayon, kung saan ko po yun natutunan, dito sa Cavite City, dito sa San Roque. Dito po talaga naramdaman ko, biyaya ang aking pagkapari. Kasi napakarami pong pagsubok. Okay lang po bang magkwento ako sa inyo? Nung dumating po ako rito, may mga pagawain po. Pinapagawa po yung chapel sa likod nung dumating po ako rito. At tayo po na mga deboto ay nagdadasal na sana makoronahan ang Berhen. Makita ng ating mga mata, masaksihan natin yung kaganapan na ito. At kasabay po nito, ang aking kura paroko, si Father Doming, ay nagkasakit po. Kaya for 8 months, nagtiis po kayo sa akin. For 8 months, ang lahat po ng misa, ako po. Sa Sunday schedule, ang isang misa lang po na hindi ko nagagawa, yung misa ng San Sebastian Priest, tuwing bago po magtanghali. Bakit? Kasi nasa PN naman po ako sa chapel para magmisa. Sabi nga po ng iba, Father, tumaba po kayo. Kasi siguro, hindi na ako nagmimisa masyado. Parish priest na Pag-assistant ka kasi, ikaw yung misa ng misa. At aaminin ko nung naririto po ako, talagang misa ako ng misa. Mula umaga hanggang tanghali. Kasi sa tanghali, misa po ng mga patay. At dito po sa atin, hindi lang basta-basta. May mga bulaklak ang mga patay. Tama po ba? Naalala ko kasi yan Daig pa ang kasal. Mula sa pintuan ng simbahan, napakarami. At ang patay dito, 3 sa maghapon. No? Minsan nga po, hindi na ako nagsi-CR. Diretso na lang ako dito. Papasok na ulit ang susunod. Bakit ko po nasabing ito yung pinakamasaya ko na buhay ng pagiging pari? Kasi ito po yung pinaka
masasabi ko na tunay akong naglingkod. Bakit? Kasi naging kasama ninyo ako. Hanggang prosesyon sa dagat, naroon ako. Prosesyon mula rito, hanggang dun sa Soledad, sa may PN, naroon ako. Hanggang sa magkoronasyon, unang linggo, Cardinal Chito. Pangalawang linggo, Bishop Ray. Pangatlong linggo, Nuncio. Bigatin. Iba pala sa Cavite City. Ganito pala. Linggo-linggo, nagpapalit ng kayak ng bulaklak. Ibang klase. Sabi ko, sana lahat ng parokya katulad ng Cavite City. At ang hindi ko makakalimutan po hanggang ngayon, kapag naririnig ko yung kantang Salve Regina, hindi malimot-limot ng aking isip kung paanong tayo ay nag-iiyakan habang kinokoronahan yung mahal na Berhen. Pati po mga pari, nag-iiyakan. Kaya sabi ko, dito ko lang naramdaman yan. Hanggang ngayon nga po, pag inaalala ko, tumataas pa rin yung balahibo ko. Kasi totoo lang po, nakapaninindig balahibo yung pagmamahal, debosyon, pananampalataya na ipinapakita ng mga taga Cavite City. Amen? Kaya nga sabi, malakas daw ang ulan, binabaha, binabagyo. Wala yan sa taga Cavite City. Kahit anong signal ng bagyo, mas malakas ang signal ng Diyos. Amen? At yan ang pinatunayan po ninyo na hanggang ngayon baon-baon ko. Kaya nga kung may dasal ako sa parokya ko, sana kahit kaunti maging tulad ng mga taga San Roque, Cavite City. Palapakan po ninyo ang inyong mga sarili. Kaya po, nung ako'y i-message po ng isa sa sakristan, si Arkin, Father, pwede po kayo magmisa. Ako po ay nasa Jerusalem. Agad po akong sumagot ng oo. Pero sa totoo lang po, kinakabahan ako kung makakauwi. Kasi po pumasok po ako ng Jerusalem, October 15. Nagigera. Mahigpit po. Sa immigration nga po, ayaw kaming palabasin. Pumirma lang po ako ng waiver na kahit anong mangyari, hindi mananagot ang gobyerno. Natuloy po yung aking pilgrimage. Pero ano yung nasa isip ko habang nasa pilgrimage? Kayo po. Uuwi ako dahil magmimisa ako sa Soledad de Portabaga ng Cavite City. Salamat sa Diyos. Iningatan po kami. Salamat po sa Diyos. Iningatan po ako. Sa tuwing ako po'y humahalin sa altar doon sa Holy Land, isa lang po yung panalangin ko, Lord, pauwiin mo ako. May misa pa ako sa Cavite City. Kasi sa totoo lang po, miss na miss ko po kayo. Magkukwento na rin po ako lulubusin ko na po. Nagtampo po kasi ako. Kasi ang pakiramdam ko, nakalimutan na yata ako sa Cavite City. Kasi dumadaan yung mga piyesta, hindi ako naiimbitahan. Buhay pa naman ako. Sabi ko, andun nga ako ng koronasyon eh. Sana, sabi ko, sana habang buhay pa ako, maimbitahan ulit ako sa Cavite City. Kasi hindi natin hawak ang bukas. Yan po ang tinuro sa akin ng pandemic. Yan ang tinuro sa akin na nangyari sa atin. Kausap mo ngayon, bukas, nasa garapon. Pinag-uusapan natin ngayon, bukas, paglalamayan natin. Ganon kabilis ang panahon. Ganon kabilis ang bawat sandali. Hiram lang talaga ang buhay. Kaya sana tayo po habang malakas pa, habang nakakatayo pa, habang nakakabangon pa, huwag natin sasayangin sa galit. Huwag natin sayangin sa inggit.
Huwag natin sayangin sa mga bagay na hindi sa atin maglalapit sa Diyos. Magpakabuti na tayo. Bakit? Kasi wala nakakasiguro hanggang kailan tayo dito. Amen? Samantalang tayo ay naririto, may mga lugar na nagdidigmaan. Samantalang tayo ay naririto, may mga binabagyo. Samantalang tayo ay naririto, may mga naghihingalo. Kaya sana po, itong biyaya ng buhay, itong biyaya ng pananampalataya, itong biyaya ng mahal na ina, huwag nating iwawalang bahala. Iniingatan tayo ng mahal na ina, inilalapit tayo kay Jesus. May dahilan kung bakit tayo nakakabangon sa umaga. Bakit? May ina. May inang malalapitan. May inang makakapitan. May ina na maglalapit sa atin sa kanyang anak, si Jesus. Manahimik po muna tayo sandali at sa sandaling katahimikan, ibulong po natin sa mahal na ina ano man po yung ating pinagdaraanan. Alam na mahal na ina ang mga pasaning dala-dala natin. Wala tayong malilihim sa nanay. Wala tayong may tatago sa ating nanay. Ibulong natin sa kanyang nilalaman ng ating puso. Ano man ang pagsubok na ito, ano man ang sakit na ito, ano man ang karamdaman na ito, itaas natin sa mahal na ina. Magpaalo tayo sa kanya. Maglimping tayo sa kanya. Ibulong din natin sa mahal na ina ang mga mahal natin sa buhay na malayo sa ating piling, na marahil ay nalulungkot, na marahil ay natutukso, na marahil ay nahihirapan. At sa pagpapatuloy ng banal na pagdiriwang na ito, damihin natin ang yakap ng isang ina na nagmamalasakit, ang Soledad de Portabaga. Tumayo po tayo para sa ating panalangin ng bayan. Mga kapatid,